Natin yung ating lahat po ng mga tagapakinig mula pa kanina. Nandyan si Ate Bellona. Magandang gabi. Si Ate Ansat pala ito. Ayun. Magandang gabi sa iyo. Si Watari Watare, si George De La Peña, Alfredo Antonio, Adrian, si John Diaz, si Ate Grace Barrios. Pakiayos mo na lang, Ate Grace. Mukhang sa iyo lang may problema yung audio. Si PJ Ambrosio, Jerry Ginete, Annalyn Mirazol, Summers, V. Marina, Jimmy Meres. Nakikinig siya sa atin. Si KG D. Morales, Roger Mo, Annalyn Mirasol. Ayan, nabanggit ko na to kanina. Si Belekoy Makunat. Sa pangalan na, Belekoy Makunat. Leba Utnig, Lilay Yuzon, Roger Mo. Ayan, yan yung mga naka-tune in ngayon sa FB. At yung mga nandito sa loob, si Rosalion, si Dita Pacchi, si Alvaro Morte, si Mariam Palad, si Aya Sent, ang aming supe. Magandang gabi sa'yo, Ate Aya, Kuya Aya, kung sino ka man, sa likod ng iyong maskara. Magandang gabi po sa iyo. At ngayong gabi ay ipaglilingkod namin sa inyo itong isa sa aming napiling topic. Itong tungkol sa lason. Mare, may nagtatanong, anong lason? Anong ibig sabihin at lason? Anong meron sa lason? Yan yung aming gusto sanang i-discuss ni Paring Ilyos. Kaya lang, wala po siyang audio. At ako na lang muna yung maglilingkod na mag-isa dito po sa topic na ito. Ayan, sabi ni Edson, magandang gabi. Meron kasing nag-message sa akin. I-summarize ko na lang yung kanyang kwento. Ang sabi niya po sa kanyang kwento ay ganito. Dati siyang, of course, Exeter na siya, no, ng MCGI. And then, nagpakita siya dun sa kanyang kaibigan na born again. Yung dati niyang kasama doon sa kanilang banda. Ngayon, alam nitong kanyang kaibigan na ito, na Exeter na nga ito, si brother sa MCGI. And then, surprisingly, nung ma-meet niya uli yung kaibigan niya, imbis na husgahan siya, no, niyaya pa siya nung born again na kaibigan niya na bumalik sa kanilang fellowship nang walang tanong-tanong, walang anumang pananakot. Ang naramdaman niya lang is very welcome siya at nakaramdam siya ng totoong pagmamalasakit doon sa kasama niyang born again Christian na yon. And then sabi niya, doon niya napansin yung malaking kaibahan ng nandun ka sa born again at nandun ka sa MCGI. At yun po talaga yung reality na sa MCGI pagka umalis ka, merong halong panghuhusga. Merong pananakot pa yung iba, no? May pampapahiya pa talaga yung iba. And then, samantalang sa kanya, sa kasamahan niya dun sa born again, nung bumalik siya, talagang ramdam niya yung peace, yung kapayapaan, yung may pagyakap na pag-welcome pa talaga sa kanya. And then, nabanggit niya doon sa kanyang message sa akin na, alam mo, Brad Logics, yun yung malaking kaibahan na nakita ko. Hindi naman lahat siguro, pero masasabi nating karamihan sa ibang mga miyembro ng MCGI palahatol na doon sa kanilang judgment kaagad-agad, pagka naging Exeter ka ng MCGI, napakasama ng turing kagad sa'yo. Nagkaroon siya ngayon ng comparison, parang mas maganda pa talaga sa born again minsan. Although, sabi niya, yung born again, it's all about praising song, hindi ganun kalalim kasi yung sa MCGI. Yung kasi yung nagustuhan niya sa dating daan. Sa born again kasi, parang lang, more on worship, tapos napaka-basic lang. Parang walang hiwaga, niya. Pero, hindi ka makakaramdam ng sa kanila, panunuligsa. Parang mas gusto niya yung sense nung born again. Parang mas na-realize niya na sa born again, meron kang kapayapaan. Instead sa MCGI na parang debate ang nangyayari. And from there, na-realize niya, sabi niya, natutunan niya sa loob niya na mas mahalaga, sabi niya, Logics, yung maging mapagpakumbaba at siguro mas mahalaga yung pagiging meron kang respeto sa kapwa. Para sa akin, yun yung tunay na kahulugan ng pananampalataya, yung hindi ka mapanghusga sa kapwa. And then, from there, na-realize niya na, oo nga, maaari sa MCG ay bukang bibig yung pag-ibig, Pero, application-wise, parang mas maganda pa sa ibang sekta
Parang sa ibang sekta, hindi mo ramdam yung iko-condemn ka pagka umalis ka. At yun naman yung totoo. Na pagka nga naman ikaw ay umalis sa MCGI, parang napakalaki ng diferensya. May umalis halimbawa, naging from Catholic, napunta sa ibang pananampalataya. Hindi pinagchichismisan eh. Hindi pinag-uusapan eh. Sa ibang religion, ganun din. Mayroong umalis sa kanilang paniniwala. Wala lang, parang okay, fine. Lumipat na siya ng ibang religion. Wala lang, okay lang. Pero, sa loob ng MCGI, pagka nabalitaan kang Exeter, minsan, kamukat-mukat mo, kasama ang palad mo, yung pagmumukha mo, ipopost pa doon sa kanilang lokal. At minsan, talagang isinasama pa sa playback sa TV, ano? At gaya nga no na-experience ng iba nating mga kapatid na mga Exeter. So, talaga bang mayroong pag-ibig sa loob ng MCGI? Ano? Natatanong nila yon. And then from there, sabi niya, siguro mas maganda yung mabuhay ka na lang ng may kapayapaan sa lahat ng mga tao. Kaya maganda, may paglingkod namin ito sa inyo. Bakit ba nagkaganon? Anong dahilan at nagkaroon ng ganitong usapin sa religion? Dahil hindi natin maitatatwa, gaya nito, isang nag-message sa akin kahapon yata o nung isang araw. Sabi niya, eto masakit sa akin. Sabi to ni PJ Ambrosio. Sabi niya, eto masakit sa akin. Masakit sa akin sa puso ko dahil sa MCGI na yan, ayan, nag-message na naman sa akin na in-announce pala na i-block daw ako at i-unfriend. Ayun. Sabi sa kanya noong mga kalokal niya. Hindi isang tao, hindi dalawa, marami eh. Marami ng mga kapatid ang ganyan ang nagiging experience at ganyan yung mga nagiging karanasan. At sabi ko nga sa inyo, hindi isa or dalawa. Gaya nito, isang message pa rin sa akin. Sabi niya kanina ko lang siya kausap pa. Sabi niya, alam mo, Brad Logics, gusto ko nga po na i-turn over na yung sinulat ko sa vlog ko. Kasi, bala kong mag-deactivate na muna ako ng account. Kasi yung anger, Brad, natitrigger sa mga nababasa ko. And it is bringing out the wicked person in me. Sabi niya, ang sakit palang makulto. Ayun. And then, noong sinasabi nila ito, mga bagay na nakikita ko kung saan nagmumula, na-realize ko na meron talaga tong pinanggagalingan. Ang pinanggagalingan niyan dahil sa lason. Meron kasing in-inject na lason sa atin. Tanggapin natin at hindi. At yan ang gusto naming ipaglingkod sa inyo. For your information, meron pong isang nagbigay sa akin ng video. Nagpadala ng isang exclusive video. Ito'y oath-taking video way back 2003. And then, pinasa niya sa akin, sabi niya, pakinggan mo po Brad Logics, and then paki-debunk niyo naman, sabi niya. And then, nung pinakikinggan ko, oo nga, matindi ka ako laman itong video. Ang laman ng video, sabi ni Bes, pag tinanggap mo niya ang tungkulin, pinagkalooban ka ng tungkulin, naging presidente ka ng lokal, tapos dumala kayo sa oath-taking na ito, pag hindi nag-function ang sino man na dumalo ng oath-taking, dapat tanggalin. Yon ang bilin ni Bes. Dapat tanggalin. And kuidawa, dun sa video, hindi tanggalin in the sense na ikaw ay tatanggalin sa pagka-presidente ng lokal. Or tanggalin ka sa tungkulin. No. Dapat kang tanggalin sa katawan. Dapat kang itiwalag. Mantakin nyo magre-re-oath taking yung mga presidente after that messages galing kay Bes. At ang presidente na hindi magfa-function, dapat itiwalag. Pagka hindi niya pagginanap ang kanyang tungkulin sa iglesia pagkatapos ng oath-taking na ito. Na-realize ko, noong umpisa na nakikinig kami at tayo, maaari sinasang-ayunan natin yun eh. Oo nga, ganun pala kabigat ang may hawakan tungkulin. Dapat pala, ingatan mo kasi pag hindi mo iningatan, ititiwalag ka. And then from there na-realize ko na
Oo nga, ano? Alam mo, ano yun eh? Isang klase yun ng laso na itinatanim sa isip ng tao eh. Dahil ang idudulot nun sa'yo, extraordinaryo. Nakikilos ka at gagalaw at gagawa na mayroon ng masasakripisyo kahit pamilya mo, mapapabayaan mo. Bakit? Dahil dun sa laso na yon na naitawid sa'yo, na pagka hindi mo ginagawa ang function mo bilang presidente, dapat kang itiwalan. Ayun. Kaya po ito, gusto naming maipaglingkod sa inyo ngayong gabi, itong tungkol sa laso na ito na binabanggit ko kanina pa. Anong meron? At dito gusto namin makakawala kayo. Ano ang nangyari sa atin na mga miyembro dati ng MCGI? Papaano nag-umpisa ang lahat ng laso na ito? Ano ang benepisyo nito ngayong nakakawala tayo sa loob ng MCGI? Gusto naming bigyan kayo ng bagay na pag-iisipan ngayong gabi kung paano ito nagsimula at ano ang dapat nating gawin. Totally, di ko rin lang makakausap si Elios, ano? Parang Elios, pasensya ka na. Talagang mukhang hindi napapasok yung audio mo eh. Ako na lang yung maglilingkod sa kanila. Saan at kailan nag-umpisa itong laso na ito na naranasan majority ng mga exeter ng MCGI? Alam niyo po kung saan nag-umpisa ang lahat? Nag-umpisa yan sa isang maliit na drip ng chemical. Mula nang tayo po ay nagpasyang magpadoktrina. Hindi naman tayo kaagad-agad na lason. Unti-unti tayong tinuruang magtiwala mula nang tayo po ay umakyat sa second floor ng lokal, mula nang tayo ay tumungtong sa coordinating centers ng MCGI, at mula doon sa ating pakikinig sa unang araw, may mga chemical o drip ng chemical na naitawid na sa atin, na unti-unting bumabago sa sistema natin mula sa gampanin sa loob ng MCGI, mula sa leader, mula sa mga KNP, sa mga servants, hanggang sa mga officers. Gamit po ang Biblia, sa unang doktrina pa lang, ito ang hindi nyo maikakaila. Target na ang ating mga kaisipan. Sa ating pakikinig, ang tawag po dyan ay thought reform. Kung saan ang isang proseso ng systematic indoctrination, yung dati nating logical na pag-iisip, unti-unti nating naisasantabi kapalit ng total submission sa loob ng iglesia. At hindi natin yan maitatanggi. At yan ay realidad. Totoong nangyari yan. Bawat isa sa atin, nagkaroon tayo ng total submission sa ating pakikinig sa doktrina. Aminin man natin at hindi. Nandyan yung tayo madudoktrinahan, masasabihang ang unang magiging kaaway nyo, mga kasambahay nyo rin. Kaya pagka umuwi ka ng gabi, inaaway ka ng asawa mo, ayun. Marirealize mo, sasabihin sa'yo, totoo nga, natutupad nga sa akin dahil kinagagalitan na ako ng asawa ko. Nagiging total submissive ka doon na sa religion. Unti-unti mo nang isinasantabi yung dati mong mga logical thinking, yung mga logical mong pag-iisip, na inuuna mo ang pamilya mo, inuuna mo ang asawa mo, pero dumating yung time, nagiging less priority mo na sila dahil meron nang itinuro sa'yo. Babasahan ka ng mga talata ng Biblia, magsisisunod muna kami sa Diyos bago sa mga tao. Mula noon, ayun, nagkakaroon tayo ngayon ng isip na, oo nga, dapat mauna ang Diyos higit sa lahat. Na hindi mo namamalayan na yung Diyos na inirekomenda at iniaalok sa'yo, gamit lang palang kasangkapan para ikaw ay masalakab ng isang sekta ng religion. Anong mga sintomas
o palatandaang unti-unti nang nalalason ng iyong kaisipan? Alam niyo po ang unang palatandaan? Nadi-disabled na ang critical thinking mo. Yung dati mong pag-iisip na nag-iisip ka dahil dyan sa peste na sekta ng mga religion, i-disabled niya o in-offline niya ang critical thinking mo. At ang isang masakit na katotohanan, alam niyo ang naging gamit sa pagkakasangkapan para ang critical thinking mo ay ma-disabled? Walang iba kung hindi ang Biblia. Mabilis tayong naniwala. Pagka binitbit na ng isang ministro ng isang relihiyon at itinaas na at ikinumpas ang kanyang kamay gamit ang makapangyarihang Biblia, unti-unti ka nang nawawala sa critical thinking. Dahil sa mga verses na ginagamit sa'yo ng iyong leader o pastor na pinakinggan, inakala mong galing sa Diyos, pero ang totoo, hindi mo na sinuri ang konteksto. Wala ka nang naging pagsisikap sa buhay mo na suriin kung talagang tama ba yung sinasabi ng leader o ng pastor mo. Dahil masyado kang bumilib sa kalibre ng iyong leader ng religion. I-assess nyo ang inyong buhay. I-assess natin ang mga pangyayari sa atin mula nang tayo po ay nagpadoktrina. Di ba totoo ganyan na nangyari sa atin? Nang tayo po ay nagpadoktrina, dahil sa ating malabis na paghanga, dahil sa ating todo na pag-idolo sa leader ng ating religion, basta na lang tayo sumunggap at basta na lang tayo naniwala dahil ang ginagamit sa atin ay Biblia. Nasanay tayo na wag nang magtanong. Meron man nagtatanong, oo, out of curiosity, pero hindi siya very much welcome. Hindi welcome yung ikaw ay magkaroon ng doubt or magkaroon ng duda. Na pagka nagkaroon ka ng duda or naging palatanong ka ng masyado, lalo na against sa leader mo o sa basic na pananampalataya nyo sa religion, nababrand ka as nagkakasala ka sa ginagawa mo. At ginagamitan ka ng talata ng Biblia para yan patunayan nila. Ang ginagamit nilang colloquial dyan ay 12:13 ng Roma. Yung sinabi ni Pablo na sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may kahinahunan ayon sa kasukatan ng kanyang pananampalataya. Ayan. Yan ang ituturo sa atin na, kapatid, mag-isip ka lang ng may kahinahunan, ng ayon lang sa sukat ng iyong pananampalataya. Na para bang pagka ikaw ay nag-isip ng higit sa nararapat mong isipin, ibinibilang na sa iyo kaagad na kasalanan. Na ang itinatanong mo lang naman is bagay na lohikal. Ang itinatanong mo lang naman ay bagay na hindi mo naiintindihan. At ang idudugtong pa riyan, kapatid, masama yan dahil ang sinasabi ng Biblia, 24:9 ng Kawikaan, ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan. Yang naiisip mo na yan, kapatid, na tutol sa leader ng iyong pananampalataya, yan ay bagay na kamangmangan. Yang pangungwestiyon mo sa mga basic na doktrina ng samahan, yan ay kasalanan. Dahil pag-iisip yan, kapatid, ng kamangmangan. Ayun. Sa mga punto na yan, nahohokus-pokus ang mga miyembro sa loob ng isang religion. Masyado tayong tinatamnan ng takot gamit ang Biblia o salita ng Diyos pangsanggalang para magkubli sa kanilang tunay na intensyon at layunin sa buhay. Kaya, kung bibigyan natin ito ng isang pag-aanalisa, para kang na-hypnotismo. Yes, oo, gising ka, pero wala ka sa kontrol sa sarili mo. Hindi mo nagagawang kontrolin ang sarili mo dahil nahihypnotize ka, dahil ang ginagamit sa'yo, Biblia. Ayan. Kapag hinilot na, minaniobra na ang mga piling talata na ginamit sa'yo, kapatid, hindi mo na napapansin yung default settings ng utak mo unti-unti nang nag-iiba.
Ang magiging kasunod nun, alam nyo kung ano? At yan ang nangyari sa bawat isa sa atin. Alin yan? Yang sunod-sunuran mentality. Nag-umpisa yan sa pag-disabled ng critical thinking ng mga pumasok sa isang religion. Pag na-disabled na po yan, naging makapangyarihan ng Bibliang ginamit ng pastor sa'yo, ang magiging kasunod niyan, para kang nahipnotismo, sunod-sunuran ka na ngayon sa loob ng religion mo. Anong katunayan ganyan na mangyayari? Kita nyo, naririnig ninyo at hindi natin maitatanggi. Pagkaaway mo ang leader ng iyong religion, kaaway mo si Kristo. Di ba totoo? Ganyan ang ating naririnig. At yan ang ating nakikita. At yan ang itinuturo sa atin. Ang nagtatakwil sa inyo, ako ang itinatakwil. Na para bang pagka itinakwil mo ang mga ngaral mo, na kahit mayroon ng itinuturong bagay na hindi tama, ang itinuturo, itinatakwil mo si Kristo. Yan ang masama na doktrina ng isang religion. At ang katunayang yan ni napakasama. Eto, saksi kayo rito sa bagay na to. Pagkakaaway mo ang leader ng religion, lahat ng kaibigan mo, makakaaway mo. Dati mong kaibigan, ha? Hindi ba totoo? Tanungin nyo ang inyong mga sarili. Tanungin nyo kung meron kayong mga kakilala. Hindi ba naging kaaway natin pagdating sa prinsipyo at paniniwala ang naituturo ng leader natin sa religion? Nung mabalitaan nila at malaman nila, nakaaway natin ang leader natin sa religion. Hindi ba totoo ang naging consequence? Naging kaaway rin natin ang ating mga dating kaibigan? Mga kaibigan mong walang masamang ginawa. Wala kang masamang ginawa sa kanila. Mga kaibigan mo, kasama mo sa mahabang panahon ng buhay nyo. Pero, because against ka sa leader ng iyong religion, ano nangyari? Ang nangyari, eto na. Kaaway ka na rin ng mga dati mong kasama. At ang masaklap, eto. Hindi lang basta kaibigan. Pati nanay mo, tatay mo, asawa mo, handa ka nilang itakwil dahil kaaway mo ang leader ng kanilang religion. At yan ang nangyayari sa atin. At yan ang totoo na consequence ng pag-alis natin or paglabas natin sa loob ng MCGI. So anong naging punto? Ang punto, pagka ikaw ay nasa loob ng isang iglesia na nahaluan ng laso ng iyong kaisipan, yan ang magiging consequence. Sunod-sunuran mentality. Sabi ni kuya sabi ng leader namin i-block daw sabi ng leader namin wag daw pansinin sabi ng leader namin wag daw batiin biruin nyo. Mantakin nyo yun. Kasama mo sa loob ng bahay nyo, ha? Nung lumabas yung tekstong wag batiin, pati yung kanyang sariling sambahayan, hindi talaga nila binate. At yung kanyang sariling asawa mismo, talagang naatim niyang hindi kibuin. Mantakin nyo. Anong klaseng lason o kamandag ang naging lason sa iyong kaisipan? Na pati ang iyong kabiyak sa buhay, 20 taong kayong magkasama sa hirap at ginhawa. Sa isang iglap, hindi mo pinansin dahil sa sinabi ng leader ng iyong religion? Hindi ka nagtanong. Narinig mo ginamit ang salita ng Diyos without critical thinking. Hindi activated ang critical thinking mo. Biruin mo, magulang mo, nagawa mong hindi kibuin dahil narinig mo sa teksto ng iyong pastor ng religion. Ano ginawa mo? Sunod-sunuran ka sa itineksto ng iyong leader ng religion. Kahit ang totoo, 30 taon ka na, 40 taon ka nang kasama mo ang nanay mo at tatay mo, pero nagawa mo na hindi sila pansinin. Bakit? Dahil narinig mo ang isang talata. Hindi ka ba nagtanong? Hindi ka ba nag-isip? Bakit ganon? Kasi deactivated ang critical thinking mo. Naging makapangyarihan ang ginamit nilang Biblia para ikaw ay mailigaw. Yan ang naging consequence after na ma-deactivate ang utak mo. Naging sunod-sunuran ka sa gusto ng iyong pastor.
Tinuruan kang i-connect ang loyalty sa leader, hindi loyalty sa Diyos. Kaya kahit malinaw na mali, kinakampihan mo pa rin. Kahit nakikita mo na mayroon ng hindi tama sa loob ng inyong religion, ang ipinagtatanggol mo pa rin leader mo. Nakikita mo na yung pagluluho, ang ipinagtatanggol mo pa rin leader mo. Bakit? Naging sunod-sunuran mentality ka na, kapatid. Ba't nagkaganon? Isa ang lundo, deactivated na ang critical thinking mo. Diyan nag-umpisa ang lahat. Diyan nag-umpisa ang lason. Ang tawag po diyan ng psychology ay group think. Isang uri ng kaisipan na kung saan inuuna yung loyalty sa grupo kahit na mali ang desisyon. In short, kapag ang pagsang-ayon po ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan, groupthink ang tawag dyan. Yung ang mas pinapaboran nyo, ang mas mahalaga sa inyo, yung pare-pareho kayong nagkakaisa kahit hindi na katotohanan. Mas pabor kayo doon sa loyalty. Mas pabor kayo sa harmony ng grupo kaysa sa katotohanan. Sa madaling salita, yung groupthink po na yan, parang pagsakay lang yan sa isang sasakyan. Kumbaga, yung bus na inyong sinasakyan, papunta sa bangin, may nakakakita na papunta na sa bangin, walang gustong mag-ingay. Kasi, ayaw nilang makasira sa samahan. Ganyan na nangyayari. Sa groupthink, may mga tao, ayaw magsalita, kahit meron lang siyang nakikitang hindi tama. Kasi, ayaw man niyang matag o mabrand na iba ang kanyang diwa. Pinatatahimik o dinidiscourage ang critical thinking ninyo para kayo ay wag nang mag-isip. Lahat nagkukunwari kayong okay kahit hindi na. Sa totoo lang naman, nasasaktan na kayo sa dami ng patarget. Totoo yan. Umaaray na ang bulsa nyo dahil sa patarget. Pero ano sinasabi nyo? It's okay. Okay lang yan. Okay lang yan. Ayaw nyong tanggapin ang totoo. Ang totoo may masakit na. Ano ang masakit? Sumasakit na ang bulsa nyo sa dami ng patarget. Dahil ang ine-expect nyo nung kayo doktrinahan, okay, ang abulo yan. Tuwing unang araw ng Sanlinggo at pasalamat. Pero nung nasa loob na kayo, ayan na, ang dami nyo nang nakikita, ang dami nyo nang naririnig mula sa mga officers. Umaaray kayo. Sinasabi ng budhi nyo hindi na okay. Pero pinipilit nyo pa rin dayain ang sarili nyo na okay pa rin ang lahat. Bakit? Kasi sunod-sunuran mentality na yan, kapatid. Meron ng lasong nakapulyot ng isip mo. Mas mahalaga sa'yo yung peace within the group. Mas mahalaga sa'yo walang kumaaway sa'yo. Mas mahalaga sa'yo walang namiminta sa'yo kesa sa isiwalat mo yung katotohanan. Naging blind obedience ka na sa leader ng samahan. Naging blind obedience ka sa sistema ng isang religion. Ang isang halimbawa dyan, alam mong mali na nga turo, pero tahimik ka lang kasi ayaw mong matawag ka na rebelding kapatid. Di ba ganyan na nangyari sa amin? Ang nangyari sa amin, kaya kami masama eh. Bakit? May nakita kaming hindi tama. Nagsalita kami. May nakita kaming conflict sa mga doktrinang ating napakinggan. Nagsalita kami. Natawag kaming mga rebelding kapatid. Pero okay lang. Bakit? Kasi yon ay paninindigan sa isang prinsipyo. Kesa naman, sa kayo ay nandun kabilang sa mga group thinker na alam nyo ng mali ang turo, tahimik pa rin kayo. Ayaw nyo kasing matawag na rebelde kayo. Yan ang masakit na katotohanan. Kumbaga sa isang corporate settings, sa isang kumpanya halimbawa, sa meeting, may mga plano yung boss nyo. May mga plano halimbawa yung amo nyo. Pero, ayaw nyong mag-object. Ayaw nyong tumutol sa sinasabi ng boss nyo. Bakit? Kasi natatakot kayo na mawalan kayo ng trabaho. Mas pinipili nyo na wag na lang kumibo kesa sa kumibo ka at ikaw ay masakripisyo. Ganyan na nangyayari.
Kaya buti na lang kami, malalakas ang loob. Unfortunately, sa lakas ng loob namin, ito ang kapalit. Ito ang consequence. Ano consequence? Igigil trip ka. Ang consequence, pasasamain ka. Ika-character assassinate ka. Pero okay lang. At least, masasabi naming bukas ang aming critical thinking. Yan. Diyan sa mga punto na yan, pag-iisipan nyo. Mula sa lason na i-deactivate ang critical thinking mo, pagkatapos niyan, magiging sunod-sunuran ka sa lahat ng sasabihin ng pastor mo, sunod-sunuran mentality. Ano mangyayari? Maaapektuhan na ngayon ang pagdadala mo ng pamilya at ang dati mong buhay. Bakit? Ang maririnig mo dyan, hindi balik kapatid na ikaw ay magkulang sa pamilya mo. Kaya nga nangyayari, tingnan nyo yung MCGI loop. Di nyo ba naririnig? Yung kanyang anak, iniwan niyang may sakit. Pero okay lang sa kanila. Bakit? Pinauuna nila yung di umano pananampalataya nila. Pero is that still faith? Pananampalataya pa bang maituturing na yung isa mong asawang mayroong sakit, iiwanan mo dahil lang sa pagdalo mo ng pagkakatipon na walang mag-aaruga at mag-aalaga sa kanya? Na ang maririnig mo pa, Diyos na ang bahala sa kanya kapatid. Basta inuna mo ang Diyos, bahala ang Diyos sa lahat ng pamilya mo. Is that so? Yung halimbawa ay yung magulang na nasa dapit hapunan ng kanilang buhay na nangangailangan ng tulong at ng suporta, ano nangyari? Hindi natin pinansin. Maraming regrets ngayon ng mga Exeter na yung dating kanilang mga magulang na sana nilingap nila at inasikaso pero wala na ngayon. Bakit? Kasi mas priority nila yung kanilang obligasyon sa loob ng iglesia. Ano sabi sa akin nung isa na nakausap ko? Brad, alam mo, pang-abuloy ko to, pantulong ko to, tinulong ko yun buo. Alam mo, yung naitabi ko na sana pang Disneyland namin, na ngailangan ng lokal, hindi ko ginamit yun pang Disneyland. Tinulong ko pa rin yun para sa gawain. Ngayon, Exeter na siya, closet na sila. Ano regrets niya? Ang dami niyang sama ng loob, sugatan ang kanyang puso. Na paanong sugatan? Sana yung mga panahon na yon, sana itinrit ko sa asawa ko at sa anak ko. Yung isang kakilala ko, sabi niya, gusto niyang bumili, mag-invest ng condominium dyan sa may Tagig. Isa ako sa unang kumontra. Sabi ng turo sa atin, lilindol sa iba't ibang dako. Huwag yan ang i-priority natin. Pag lumindol yan, ano pa kinabukasan mo? Di wala na. Itulong mo na lang sa gawain. Ayun, tinulong sa gawain. Ano siya ngayon? Wala. Sising alipin. Sana, yung mga dati niyang kasama, ayun, meron ng mga pundar. Pero siya, wala. Kasalanan ko rin on my part. Bakit? Kasi masyado akong naging lublob sa paniniwala. Yan ang masakit sa ating pangyayari. Marami sa atin, kumbaga sa gyera, sugatan. Ang masakit, nakikita mo, yung mga dating nagsabi sa yung huwag kang maging maluho, dapat mabuhay kang simple, sila ang nakikita mo na nabubuhay na marangya. Yung mga dating nagsasabi sa yung dapat mamuhay kang simple lang, masiyahan ka na kung anong meron ka, unfortunately, ikaw ang lumaban ng ubusan noon, ikaw ang wala ngayon. At yung mga leader na yon at yung mga pastor na yon ang nakikita mong naka-establish na. Meron ng sariling sasakyan, meron ng sariling mansyon, meron ng sariling mga property. Samantalang ikaw, isang kahig at isang tuka pa rin. Ano nangyari sa atin? Hindi ba pare-pareho tayo naging biktima at umuwing luhaan? Bakit? Dahil naituro sa atin. Hindi baling magkulang tayo sa ating pamilya, sa ating sambahayan. Unahin lang natin ang gawain. Ganun naman ang ating ginawa sa sobrang pananampalataya natin. Ano naging epekto sa atin? Eto tayo ngayon. Naghahabol ng panahon. Naghahabol ng oras. Yung iba ngayon lang nakagraduate. Ang tanda na. Yung iba ngayon palang nagkakaroon ng magandang opportunity o trabaho. Nasa late 40s na, nasa late 50s na. Ngayon palang nagre-recover. Wala tayong magagawa. Pare-pareho tayong nabiktima. Nag-umpisa ang lahat sa simpleng lason mula ng tayo po
ay nadoktrinahan. Ayan. Unti-unting inihiwalay tayo sa mga taong may ibang pananaw. Pinutol yung dati nating support system para ikaw ay maging dependent lang sa loob. Yung dati mong mga kaibigan, sasabihin nila mga taga-sanlibutan. Mga hindi mo dapat na pagkatiwalaan, ililigaw ka lang yan, kapatid. Na silang mga taong dapat sana nakakatulong mo, sila yung mga tao ngayon na, sabi nga nung isang kausap ko, mas totoo pa kaysa sa mga miyembro sa loob ng samahan na yan. Ano ibig naming sabihin? Classic move yan ng isang kulto. I-isolate ka and then i-indoctrinate ka. At gagamitan ka ng mga talata ng Biblia. Ano sasabihin sa'yo? Kapatid, okay lang yan kung hindi tayo nakikisalamuha sa sanlibutan. Bakit? Ang ating pagkamamamayan nasa langit. Ang hinihintay natin ng tagapagligtas ang Panginoong Kristo. Kuidaw tayo, mga kapatid, mga kababayan. Taktika po yan bilang isang psychological control. Ginagamit siya ng mga kulto para manipulahin ang ating mga kaisipan. Sirain ang ating mga mental independence. Sirain ang ating mga emotional independence. Ginagamit yan ng maraming pastor ng religion. Baka tayo po ay nabibiktima. Klasikong move yan ng mga kulto na i-isolate ka sa iba. Kaya nga minsan makikita mo not intended for saan? Broadcast. Bakit? Sila lang ang magkakarinigan. Bakit? Kasi pagkarinig ng iba, nagiging weirdo sa iba. Kaya nga sabi nung isa naatim niyong paniwalaan yun? How come? Na naatim niyong paniwalaan yun? Ayun. Bakit ganon? Wala tayong magagawa. Kasi walang kumukontra sa ating naririnig. Maganda sana talaga merong, kumbaga sa gobyerno, merong tumututol. Hindi puro ayon na lang nangayon sa gobyerno para magkaroon ng check and balance. Dapat ganon ang nangyari sa atin. Kaya lang, inihiwalay sa atin yung mga taong sana maging suporta natin. Ayan. Ang tawag po riyan, isolation. Kumbaga, dependency tactics. Bahagi yan na ginagawa ng mga kulto para sa thought reform o sa mind control. Ang goal nila, i-separate yung mga support system, yung pamilya mo, yung kaibigan mo, yung community kung saan ka nandun, i-separate ka nila ron para wala kang ibang source of information or ng katotohanan kundi sa kanila lamang. Yan. Kaya matakot kayo pagka ganyan ng religion. Masyado kayong ikinukulong. Pagka ang isang religion, sinasabihan kayong huwag kayong makikinig dyan sa Broccoli TV, huwag kayong makikinig dyan kay Badong, kay CJ, kay Glenn Monfort, huwag kayong makikinig dyan kay DK, huwag kayong makikinig kay Los, huwag kayong makikinig dyan sa Reddit, huwag kayong magbabasa ng Reddit, huwag kayong makinig dyan kay Hilching Chuangco, huwag kayong pagka ganyan ang leader ng inyong religion, kabahan na kayo. Bakit? Ina-isolate kayo para kayo ay bakuran. Mga tao kayong binigyan ng sarili nyong isip at utak, gamitin nyo, wag nyong gamiting display. Ano ang sama kung makinig ka sa iba? May sarili ka namang pag-iisip. Alam mo naman ang tama at mali, may sarili ka namang pag-iisip, malaki ka na, matanda ka na. Pati ba naman ang papakinggan mo, mamanipulahin pa rin ng leader mo? Masyado ng panghihimasok yan. Sasabihin kung sino yung dapat mong pakinggan, i-boycott nyo to, i-boycott nyo yung ganito, i-boycott nyo yung hotel na ganito, i-boycott nyo yung channel na ganito. Panghihimasok na yan sa buhay ng may buhay. Masamang implikasyon yan. Ano implikasyon yan? Ina-isolate ka. Yan ang masama. Para ang maging paniniwala mo nasa kanila lang. Kapatid, iwan mo pamilya mo para makaganap ka ng buong buo. Tama ba yon? Iwan mo asawa mo dahil yung asawa mo hindi na naniniwala sa atin. Yung isa, nung malaman nila na yung kanyang asawa is Exeter na. Ano sabi dun sa isang kapatid na babae? Malaya ka nang makapag-asawa. Yung asawa mo gago na. Ganun ba yon?
Sa batas ng gobyerno, hindi ganun yon. Pero sa batas ng religion, pwede. Dahil manlalaban na yung lalaki, ganun na ang pupwedeng maging judgment. Pwede na siyang mag-asawa dahil sa demonyo na yung lalaki. Anong klaseng utos at turo yan, ha? Ang mga unbeliever, mga walang katwiran yan. Huwag niyong pakisamahan yung mga yan. Talaga lang? Baka nga yung ibang mga Exeter, mas mabuti pa dahil yung ibang mga Exeter, hindi pala hatol eh. Kapatid lang ang tunay na pamilya mo. Ganon ang sasabihin sa inyo. Tayong mga magkakapatid lang ang tunay na magkakapamilya. Kaya ang tingin sa mga Exeter, napakadidemonyo eh. Napakasasama eh. Ang tingin sa mga Exeter eh, mas mahigit pa kay Satanas eh. Bakit? Sabi ni Kristo, mahalin nyo ang inyong mga kaaway. Yung nagpako kay Kristo sa krus eh. Idinilangin pa ni Kristo eh. Patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ng kanilang mga ginagawa. Mga pumatay kay Kristo yun ha. Mga kumitil ng buhay talaga ng Panginoong Hesukristo. Pero yung mga Exeter, iba yan. Kaaway ng Diyos yan eh. Diba? Gaano itinag ang mga Exeter, gaano pinasama ang Exeter. Kaya ang nangyayari sa loob, ayun, yung mga nandoon sa miyembro ng kanilang pamilya, pagka-Exeter ka, walang kibuan sa bahay. Ganong kasama ang tingin ninyo sa inyong ina na Exeter? Ganong kasama ang tingin ninyo sa inyong ama na Exeter? Inyong ama na naging dahilan para kayong mabuhay sa mundong ibabaw? Ganong kasama ang tingin nyo sa kanila dahil Exeter ang tatay nyo, mga gunghong. Ganong kasama ang tingin nyo sa inyong mga anak na pinalaki nyo? Dahil naging Exeter ang anak nyo, nagsulian kayo ng kandila, mag-iisang pamilya kayo, napakatinding lason ang lumason sa inyo, galing sa isang leader ng religion. Napakasamang doktrina niyan, hindi doktrina Kristiyana yan, doktrina ng demonyo yan, pagka ganyan ng religion na inyong pinakikinggan. Ayan, ang ginagawa sa inyo, ina-isolate kayo, tapos i-indoctrinate kayo. Habang ine-indoctrinate ka kapatid, bobombahin ka ng turo araw-araw. Pag binomba ka ng turo, ayan, kung minsan, sa puyat mo, sa pag-aayuno mo, igigil trip ka ng mga kasamahan mo. Walang space sa iyo ang pagtatanong. Amen ka lang ng amen. Ano ang layunin? Ang layunin, palitan yung values mo ng bagong truth nila. Yung katotohanan nila, yun ang gusto nilang makita sa pagkatao mo. Yung dati mong value, yung dati mong halaga, yung dati mong ikaw, na totoong ikaw. Kung ikaw man halimbawa si Riddle, yung Riddle na dating may critical thinking na iba. Bakit? Pinalitan ng bagong katotohanan nila. Pinalitan ang bago mong pagkatao, ginawa ka na nilang robot. Hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo. Nabuhay na ang ibang pagkatao sa iyo na hinulma ng leader mo sa religion. Naging dependent ka sa kanila. Kaya ngayon, putol na ang relasyon mo sa labas. Ano nangyayari? Ayan, puno ka ng guilt, utang na loob sa grupo. Ikaw, yung tao, emotionally, physically, mentally, naging dependent ka na sa kanila. Wala ka ng ikaw sa sarili mo. Wala ka ng sariling emosyon mo. Kailangan ng emosyon mo yung gusto nila. Yung sinasabi nila. Yung mental mo, yung isip mo, hindi na ikaw. Yung mentality nila ang gustong mo nilang mangyari sa'yo. Spiritually, ganun din. Kaya ano naging resulta? Ang naging resulta, hindi ka na makapagdesisyon para sa sarili mo. Ang desisyon, inasa mo na lang sa KNP mo. Teka lang, tatanong ko muna sa manggagawa. Napakaliit na bagay, kailangan tanong pa rin sa manggagawa. Mag-a-abroad ka kapatid. Mag-a-abroad ka na rin lang Tanong pa rin sa manggagawa ang pag-a-abroad mo. Desisyon mo na yan para sa pamilya mo. Sarili mo ng desisyon para sa mga anak mo at sa asawa mo. Para sa kabutihan mo. Pero, depende pa rin sa sasabihin ng pastor mo kung papayagan kang mag-abroad o hindi. Manliligaw ka, depende pa rin sa sasabihin ng pastor mo kung papayagan ka o hindi.
Bibili ka ng ganito, ng kotse, depende pa rin sa desisyon ng pastor mo kung okay sa kanila o hindi. Lahat na lang dependyente sa kanila. Asan ka pa ngayon? Asan pa pagkatao mo? Nasan pa ang tunay na Ridel? Nasan pa ang tunay na Elios? Nasaan ang tunay na pagkatao mo? Wala na. Bakit? Nilason ka na. Yan ang masaklap na katotohanan. Nahihirapan kang humalis dyan sa religion na yan kahit toxic na. Bakit? Kasi wala ka na sa sarili mo. Natatakot kang bumalik sa pamilya mo o sa mundo sa labas. Bakit? Kasi natamnan ka ng maling doktrina. Nawala na yung critical thinking mo kasi nasa kondisyon ka na sila na lang palagi yung tama. Ganyan na nangyari. Sa simpleng paliwanag lang, mga giliw namin taga-subaybay, hindi kanila ginapos ng kadena. Walang kadenang gumapos sa'yo. Alam mo kung ano gumapos sa'yo, kapatid? Ginapos ka gamit ang guilt, gamit ang loyalty, gamit ang isolation. Yan ang ginamit nila para ikaw ay manatili sa loob ng kanilang pagsasama. Kaya pagka ganyan ng religion, sa lahat ng mga closet at sa lahat ng mga nandyan sa loob ng religion na ganyan, red flag po yan na isang klase yan ng isang manipulative group, ng isang kulto, hindi po yan ang healthy na uri ng religion. Dahil ang uri ng relihiyong healthy o makabuluhan, yon yung marunong gumalang sa ugnayan ng pamilya. Yon ang healthy religion na nababasa sa Biblia. Yung religion na hindi ka ipinipilit na isang tabi ang outside world. Pagka ang religion mo, isinasantabi ang outside world, delikado yan. Paraan yan para makontrol ang critical thinking mo. Sa mga punto na yan, sana ma-realize nyo, ganyan ang nangyari sa atin. At lahat tayo nakaka-relate tayo dyan. Dahil nung nasa loob tayo, yan ang itinuro sa atin. Nasa loob, kapatid, magbigay ka, bahala ang Diyos, God will do the rest. Hindi ka magkukulang. Kaya nga may narinig pa kami, sabi raw nung isang KNP, yang kinikita mo na yan, kapatid, aba, hindi yan sa'yo. Sa Diyos yan. Kaya pag kumita ka, ibigay mo sa Diyos. Di ba? Sales 101, di ba? Talagang walang lusot. Kaya pagka kumita ka, unang bunga ng lahat mong ani, simot, di ba? Buhos pagdating sa religion. Ganyan na nangyayari. Ginawang kabanalan ang pagkaubos mo. Ikaw yung naubos, ikaw ngayon ang i-regard. Ang regard sa'yo, kabanalan niyang ginawa mo, kapatid. Ang tanong, ikaw na naubos, kabanalan ng ginawa mo. Yung nagsabi sa'yo, naubos ba? Tanungin mo sa sarili mo, sila ba ubos? O sila ngayon ang nakapwesto? Sino ubos? Pero sa'yo okay pa rin. Bakit? Kasi ang paniniwala mo, kabanalan ng ginawa mo. Nalason ang isip mo, hindi. Napakasakit na katotohanan. Kapatid, kahit magkasakit ka, talaga naman, di ba? Kahit magkasakit ka, dumalo ka ng pagkakatipon, may awa ang Diyos. Diyos ang bahala. Mabaon ka sa utang, mawalan ka ng panggasto sa pamilya, sapat ang paglilingkod mo, kapatid. Di ba? Ang gandang pakinggan, di ba? Ano nangyari sa atin? Sunod-sunuran. Ang tawag diyan, spiritualized exploitation. Ginamit ang Biblia, ginamit ang pananampalataya para gawin kang sunod-sunuran kahit abusado na sa sistema. Ayan. Kaskas lang, kapatid. Kaskas lang. Kaskas ka naman ng kaskas. Kaskas ka naman ng kaskas. And then, maririnig mo sa isang ministro, ako, never akong nag-credit card. Bakit? Utos kayo ng utos mag-loan sa credit card. Utos kayo ng utos magkaskas ng credit card. Tapos ikaw wala palang credit card. Unfair o hindi?
Hindi ba napaka-unfair niyan? Hindi ba totoo nangyari yan sa gitnang silangan? Tanungin nyo. Tanungin nyo ang mga nasa Middle East. Hindi ba nagkanda ubos-ubos ang inyong resources dahil sa pagkakaskas-kaskas-kaskas na yan? Hindi usor yan ng walang loan. Meron nga kaming kilala Yun matalino. Malakas kumita. Pero wala siyang loan. Yun ang matalino. Yun ang gumagamit ng utak. Nilalagay sa lugar. Yung iba, buong buhay talagang buhos. Tingnan nyo nangyari kay Mon. Hindi lang loan, pati kidney. Kidney nagawa niyang ibigay dahil sa pananampalataya. O ano ngayon si Mon? Di ba taim pusa si Mon? Walang kwenta yung ginawa ni Mon? Di ba sa demonyo si Mon? Ganyan ang religion. Ganyan kung manglait ang religion pag nalaman nilang Exeter ka. Kaya ingat-ingat kayo. Huwag kayong basta bigay ng bigay. Huwag kayong basta butaw ng butaw. Dahil pag nalaman ng mga yan na ikaw ay closet, yari ka. Mabuti ng mabuti kung marunong kang magtago. Ano ibig lang nating sabihin? Spiritualized exploitation. Ginawang banal ang pang-aabuso. Yung pang-aabuso na nangyari sa pagkatao mo, itinuturing na kabanalan ng mga pesteng sekta ng religion. Para hindi ka magreklamo, ang gagawin mo lang, aamin ka lang ng aamin. Ginamit ang spiritualized exploitation sa pananampalataya, sa doktrina, para i-justify ang pagsasamantala sa iyo emotionally, financially, physically, yung effort mo, yung kakayanan mo. Kapatid, meron tayong construction ng lokal, punta kayo sa lokal, ginagawa ang lokal. Di ba totoo, ganyan ang ginawa natin? Ano ginawa natin? Yung isang kausap ko, Brad, nagdudukot po ako ng ebak dyan sa Apali. Okay lang sa akin, Brad. Bakit? Sabi, kabanalan. Di ba? Lahat yun ginawa natin. Ano siya ngayon? Di ba pinipintasan siya ngayon? Dahil Exeter na siya. Lahat ng kanyang pagsasakripisyo na yon, lahat yon wala ng kwenta. Ayan. Ganyan tayo papasamain ng mga kultong religion. Ang mga senyales, makikita nyo diyan sa mga gumagawa ng ganyan. Kapatid, banal lang magtiis. Kahit gutom, okay lang. Ayan. Ay naman, sunod-sunuran, okay lang. Ang babait natin, di ba? Ang babait ng mga kapatid. Kahit magkanda utang-utang ka, kapatid, okay lang yan kung ginawa mo para sa gawain. Ang galing, di ba? Pero tayo, wala tayong karapatan na questionin yung ating mga kinikilalang leader. Bakit? Baka kasi paglabag sa Diyos yan. Kaya hindi ka pinagpapala. Ayan na ang guilt tripping kasi kulang ang pananampalataya mo. Baka inuuna mo yung bagay na personal mo kaya ka nagkakaganyan, kapatid. Mas inuuna mo ang pangsarili mo kaysa sa gawain. Ano resulta sa'yo? Ang resulta, financially, collapse ka. Ang resulta, family, absolutely neglected. Ang resulta, burnout ka. Ang resulta, wala kang self-worth. Yan ang resulta. Nag-guilt trip ka. Lagi kang may feeling na kulang ka. Lagi kang may feeling na kasalanan mo ang lahat. Pagod na pagod ka na. Ganyan na nangyari. At yan ang mga nilalapit sa atin. Mga masasamang saloobin na nararamdaman ng mga Exeter sa loob ng MCGI. Ano ang nangyari sa atin? Ginamit ang Diyos bilang pambalot. Yan ang masaklap. Kumbaga, ginamit sa iyo ang salitang Diyos para higupin ang laman mo't buto. Ayan, tinatawag nilang paglilingkod, yung pagkaubos mo. Naubos ka, kasakdalang paglilingkod ang ginawa mo. Ayan, pero okay lang sa atin. Wala tayong regrets. Bakit? Kasi nga, mayroong lason na nandyan sa isip mo, kapatid, na ang akala mo, kabutihan pa rin at para sa'yo. Ang hindi mo alam, nalalason na pala ang isip mo. Gamit ang makapangyarihang Biblia
para ikaw ay manipulahin. Ano nangyari sa atin? Total obedience. Sunod-sunuran sa lahat. Tangkilikin nyo ating sariling negosyo, mga kapatid. Bibili pa ba kayo sa iba? Bakit pa kayo mag-Jollibee? Bakit pa kayo mag-KKFC kung meron namang best House of Chicken? Bakit pa kayo magsuswi? Biruin mo, taga Laguna ka. Taga Laguna ka. Nagsuswimming ka sa Morong. What the hell? Taga Batangas ka, may dagat sa Batangas, pero nagpupunta ka sa Morong. What the hell? Anong meron? Ang shampoo mo, eto. Tangkilikin ang sariling atin. Tubig, eto. Tangkilikin ang sariling atin. Nasaan ang kalayaan mo, kapatid? Boycott natin ang istasyon ng GMA. Ano kinalaman ng mga programa sa GMA na pinapanood mo? Pero sabi ng leader mo i-boycott. Sumunod ka naman. Para kang uto-uto. Nagtatrabaho ka dun sa hotel. Ipinaboycott ng leader mo. Nag-resign ka dahil pinaboboycott ng leader mo. Anong klase na isip yan? Ikaw pa ba yan? Ikaw pa ba yan? Is that person still you? Nawalan ka na ng sarili mong identity. Hindi ka na pinalayaang magdesisyon base sa konsyensya mo. Kundi ang naging desisyon mo base sa dikta ng grupo. Base sa dikta ng leader mo. Ang hindi pagsunod sa leader, kapatid, iba ang diwa. Kapatid, napapansin namin, panay ang tanong, nakikinig ka ba dyan sa mga rebelde na yan? Ayan, delikado ka. Ano kapalaran mo? Kick ka sa GC. Kaya nga nung kausap ko yung isang manggagawa sabi ko sa kanya, never akong naniwala sa kwento na merong nagtanong lang sinuspindi. Walang ganon, sabi niya. Never akong naniniwala dahil yun ay kwento. Hanggang sa may isang lumapit sa akin, siya mismo nagkwento. Brad, alam mo ba kung ba't ako sinuspindi? Nagtanong lang ako sa manggagawa. No. Taga Pampanga. Sakit na kapalaran. Yan ang masaklap. Wala ka ng sarili mong identity. Hindi na ikaw ang nagko-control ng sarili mong choices. Ang nagko-control, ibang tao para sa'yo. Nakakalungkot. May utak ka pa naman, ginamit mong pan-display. Hindi mo ginamit para magkaroon ng magandang buhay ang pamilya mo. Naging strangers ka, kapatid. Hindi ka pa rin tunay na malaya. Nagmumukha ka ng weirdo dyan sa religion na yan. Mukha ka ng weirdo. Yung pagtutulungan dyan, tingnan nyo ito lang nagtatayo kayo ng ospital. Saan nyo kukunin ang pang-sustain dyan sa malaking ospital na tinatayo nyo? Saan kayo kukuha ng pambayad ng doktor? Huwag nyong sabihin ang doktor dyan puro libre lahat. Dahil kung ang doktor dyan ay puro libre lahat, kawawa naman ang mga doktor dyan sa loob ng samahan na yan. Ano pa ngayon? Nag-aral ka ng napakahaba para kumita, para makapag-establish, para makatulong sa pamilya mo. Pero ang resources mo, ang isip mo, ang katawan mo, ang pagod mo, lahat yon dedicated sa inaakala mong religion. Di sige, malaya ka namang gawin. Total, buhay mo yan. Pero, ang laki sana ng kinikita mo, kapatid. Pero ano nangyari sa'yo? Wala. Bakit? Naging para kang sunod-sunuran na robot. Sino magsusweldo sa mga doktor dyan? Sino magsusweldo sa mga nurse dyan? Sa mga staff dyan? Saan kukunin ang panggastos dyan? Ang mga bills dyan, saan gugunin? Saan kukunin? Di ba maliwanag din sa mga miyembro? Umantakin nyo mula ngayon, pagkaya na na-open. Kung ngayon pa lang umaaray na kayo sa walang katapusang patarget, ihanda nyo sarili nyo. Kung hanggang dun sa kawalang hanggan, handa kayong makipag-ubusan. And good luck po sa inyong lahat. Kaya kami nagsasalita
dahil nakakita kami ng inhustisya. Kung ayaw maniwala, it's up to you people. Walang mawawala sa atin. Walang mawawala sa amin. Tingnan nyo ang nangyayari dyan. Yung tulungan natin. Sino? Yung nasa labas. Sino tinutulungan nyo? PNP, nakilaki-laki ng budget. Pero, yung mga nasa loob, mga ordinaryong kapatid na nanghihingi, rekomenda? Wala kang koneksyon, wala kang kilala, ay kapatid, punta ka sa DSWD. Punta ka sa PCSO. Lumapit ka sa barangay kapatid. Kapatid mo yan ha, sarili mong sambahayan yan sa pananampalataya. Pero, pagdating sa tulungan, sa PNP, pagdating sa tulungan, sa mga makakapangyarihang sektor ng lipunan, all out kayo. Pero kapatid na ordinaryo, hirap kayong matulungan. Bakit? Walang image na mabubuo pagka ang natulungan mo ay isang ordinaryo. Walang kamerang involved. So better yet, dito na lang, may camera pang involved. At least, tumulong man tayo sa labas, may kapalit na leaflets, may kapalit pagkatapos na magpakain ng lugaw. Kung talagang sincere kayo sa pagpapakain sa kapwa, ang pakainin nyo yung gutom, ang pakainin nyo yung pulubi, yung mga pingkaw, ang pakainin nyo yung walang-wala, yun ang dapat nyong pakainin. Pero hindi, ang nakikita namin sa mga video, binibigyan nyo ng mga lugaw nyo, yung mga may sasakyan. Pagkatapos nyong bigyan, may kasunod na tarheta, dalo po kayo sa aming indoctrination. Di ba mas maganda kung yung lugaw na yung binigay nyo dun sa mga street children? Di ba maganda yung mga lugaw na yun, yung mga pagkain na yun, binigay nyo doon sa mga taong walang-wala talagang makain? Nang wala kayong inaasahang kapalit? Hindi ba mas maganda kung doon nyo ginawa? Dahil nandun ang ganti ni Kristo at ng Diyos. Pero ano nangyayari? Pogi image lang ang nangyayari sa ating lahat. Ano nangyayari sa ating ngayon? Na mga closet, nagkaroon ka na ngayon ng cognitive dissonance. Isang klase ng mental stress. Nagkakaroon ka ng discomfort, kapatid. Bakit? Nagkakaroon na ng conflict dun sa paniniwala mo at sa paggawa mo. Teka, parang hindi to Pero MCGN totoo Ayun, nag-aagawan na ngayon sa isip mo kung alin ba ang dapat mong sundin. Alam mo nang may mali, pero pinipilit mo pa rin kumbinsihin ang sarili mo na okay lang ang lahat. Nakakalungkot na pangyayari. Pero lahat po kaming mga nag-exit ng galing riyan. Luckily, alam lang namin ang dapat naming piliin. Hindi lang kami bobo at tanga na mananatiling sunod-sunuran sa pambabalat kayo ng leader ng isang religion. Ayan. Kaya kapag gumawa ka ng isang bagay, kapatid, pakiramdam mo, may lisensya ka ng gumawa ng hindi ka nais-nais na bagay, pagkatapos, sasabihin sa'yo, nakabawi naman kami. Alba, sasabihin sa'yo na, kung sakali man halimbawa, na kami nakakatulong naman kami sa mga nasasalanta. Huwag nyo na questionin yung mga hindi namin natutulungan na kapatid. Pagka ganyan ang inaargumentong bigay sa inyo, halimbawa, lumalapit kayo sa lokal, hindi kayo natulungan. Tapos sasabihin nyo sa inyo, nakakatulong naman tayo kapatid sa iba. Kung di ka man matulungan, unawain mo na lang. Kaya yung sinasabi na i-priority po natin yung mga tagalabas, yung tagaloob. Magsakripisyo na po tayo mga kapatid. Ano yan? Pampapogi effects lang yan. Hindi baling yung nasa loob, matutong magtiis at magsakripisyo. As long as maging pogi effect tayo doon sa labas. Yan ang masaklap na nangyayari sa atin. Kaya sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng naririto na nagtiyaga dahil wala si Paring Ilyos. Pasensya ka na, Paring Ilyos. Ang ibig lang naming sabihin sa inyong lahat, may makamandag na lumason po sa atin. Buti na lang, hindi tayo totally nasa lakab ng maling sistema. Sinasabi ng iba, tayo raw na mga exiter ang lumalason sa isip ng mga nasa MCGI. Pero ang tanong,
Kami ba ang nagturo na wag i-priority ang pamilya? Kami ba ang nagturo? Magbigay hanggang mawalan. Kami ba nagturo nun? Kami ba ang nagsasabing wag magtanong? Para sabihin yung kami ang lumalason sa isip ng nasa MCGI. Mga Exeter, hindi po tayo ang lason. Hindi po kami ang lason. Kami ang biktima ng lason. At ngayong nakalaya kami, hindi namin nakain na buo ang lason. Hindi kami nalasong buong buo, nakalaya kami. Ngayon kapatid na malaya ka na, congratulations. Hindi mo na kailangan ang permiso mula sa leader mo para ka tumawa at para ka magmahal at para ka mag-isip. Dahil malaya ka na, tumawa ka na kapatid sa paraang marapat nang wala ka ng pagpapaalaman. Sa kalayaang meron ka, wag mo lang gamitin sa kasamaan. Ngayong malaya ka na kapatid, wag mo nang dalin ang guilt na nasa sa isip mo. Sapat na yung guilt na naramdaman mo in the past. Hindi mo na kailangang tanggihan ang sariling isip mo. Hindi mo na kailangang ipakontrol ang isip mo sa iba. Meron kang isip, makapangyarihan mo nang magagamit ngayong ikaw ay malaya na. Ang lason po, nanuneutralize yan. Ang pang-neutralize dyan, yung understanding, yung kamalayan. At ngayong activated na ang critical mind mo at critical thinking mo, welcome to the club. Yan ang ayaw ng kulto. Kaya ngayon, ang sinasabi nila, tayo raw ang lason. Alam nyo kung ano ang sekreto riyan? Ang sekreto riyan, yung poison na yan na nasa isip mo, yan ang lason. Gusto ko sanang i-share sa inyo ito, papakita ko lang sandali. Itong isang picture file na nakita ko. Pakita ko lang po sa inyo sandali. Ito yung picture file. Ito sana yung itatopic ko ngayon. Mula doon kay Licia Shilais. Tama ang pagkabasa ko. Pero naiba dahil dito sa tungkol sa lason. Ngayon, ito papakita ko lang sa inyo ito. Etong sinabi ni Dean Kunis. Ang sabi niya dito, fear is a poison produced by the mind, and courage is the antidote stored always ready in the soul. Bago po kami magtapos ngayong gabi, ako lang pala, samantalang wala si pare kong Ilyos. Bago po ako magtapos ngayong gabi, ito ang gusto kong iwan sa inyo. Yang takot, para po yang lason. Kaya kung ikaw, kapatid, is closet, may takot na bumabalot pa sa isip mo at pagkatao, may lason kapatid na hanggang ngayon nandyan sa kaisipan mo. At kung ikaw naman ay fanatikong nasa MCGI, yan ang pakatandaan mo. Yang takot na yan, parang lason yan. Tahimik lang yan na kumikilos at gumagalaw. Hindi mo yan nararamdaman agad-agad. Pero unti-unti niyang lalasunin ang isip mo. Pero sa kabilang banda, meron kang nasa sayo na panggamot sa lason. Alam mo kung ano? Yan yung courage. Yan yung tapang mo. Gamot yan na nasa loob ng pagkatao mo. Ready yan anytime. Hindi mo lang agad nare-realize kung papaano gamitin. Pag natakot ka, it's okay. That's normal. Naranasan namin yan ng mga full blast na mga Exeter.
Natatakot ka, that's normal. Pero, huwag mong hahayaang kainin ka ng takot mo. Kasi, kahit nanginginig ka na, basta lumalaban ka pa rin, yan ang tunay na tapang. May takot ka bang nararamdaman? Laban ka lang, kapatid. Huwag mong isuko. Tuloy mo lang ang laban. Yan ang tunay na tapang. At yung tapang na yan, pag na-develop yan sa pagkatao mo, yan ang magiging magsisilbing gamot mo sa sugat sa pananampalataya mo. Yang tapang na yan, yan yung panglaban mo sa sakit ng takot. Yung takot na nararamdaman mo, malalapatan yan sa pamamagitan ng courage o ng tapang na nasa pagkatao mo, kapatid. I-activate mo lang. Nasa loob mo ang gamot. Hindi mo kailangang hanapin kung saan-saan. Hindi. Hindi mo mabibili yan sa tindahan. Hindi. Nasa iyo yan, kapatid. Magdalang tapang ka lang. Kaya kung ngayon, feeling mo para kang natatalo ka, feeling mo para kang guilty, paalala lang namin sa'yo ni Paring Ilyos, hindi mo kailangang maging superhero. Hindi mo kailangang maging Superman ka o si Spiderman ka. No. Kailangan lang maniwala ka sa sarili mo na kaya mong malampasan yung nararamdaman mong feeling of guilt na yan, kapatid. Kailangan lang laksan mo loob mo. Dahil sa dulo, hindi ang takot ang magdidikta ng buhay mo, kundi kung paano ka lumaban kahit natatakot ka. Bigyan panahon mo ang sarili mo, kapatid. Intindihin mo ngayon ang sarili mo, ang pamilya mo, balikan mo nanay mo, ang tatay mo, ang anak mo, itapon mo ang lason na kuburta ng utak mo dahil dyan sa pesteng religion na yan. Kaya ang masasabi naman namin sa iyo, kapatid, ikaw naman muna. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa patikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala ng bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang mukha upang masilayan ang payapang kalangitan. O pagod ka na, pero di ka nag-iisa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Nag-iisa, kaya't lumaban ka at sabihin,